Part 2 tayo guys. Hapon na po, hapon na. May kapas pong magpamandarin si Papa Bits. Lumakad po nang siyang mag-isa kasi may pira po yun. Dahil binigyan ko po siya kahapon. Sabi niya, ay salamat. Sabi niya, ay salamat daw. Hindi na kuno ako hingi ng hingi sa'yo. Kasi, pag, pag walang pira yan, nakakaano din, kada kilos sasabihin, Christine, hingi ka kay Mama Dax doon, bili ka ng ganito, bili ka ng ganito. Ganito, ganon. Si Christine po yung inuutosan niya. Mabuti na lang po yung mayroong din po siyang nahawakan na pira kasi nakakabili po siya ng kanyang gusto. Para ding estudyante. Cookies, binili ko kahapon ng umaga. Hindi pa na uubos. Dito lang yan sa niya, sa office table niya. Pag dumadating na po yung mga bata, diretso dito sa ni Papa Bits, sabihin ni Sia. Si Sia po yung Papa Bits, anong pagkain mo dyan? Yung biskwit niya is nandito. Dito po sa sa underwearan niya. Pero alam ng mga bata. Kasi pag dito naman sa labas, yung pusa namin is umaatake. Pareho kanina, pagbangon ko yung nakita ko kaagad yung basura namin doon na nakabitin. Nakalimutan ko pong ipasok dito sa sako. Sus, kinalat. Yan agad yung naanuhan natin. Yung kalat ng pusa, kalat ng mga aso dito sa labas. Mag-aano ko ng sunrocks para sa mga ihi nila kasi mapanghi. Yung mga tuta nagkakalat ng mga hindi naman sila doon na peppermaminti na sa ginawa kong higaan nila kulungan kasi lumalakad na. Saka na lang po yung tuta ni Shaira, dalawa na lang, di ba 5. Tas isa namatay kasi nadaganan yung pinakabunso dahil maliit. Tapos yung natira, pa naman yung mga tuta ni Shaira is mga cute. Kasi katulad po siya mga pandak. Yung natira na lang 2. Dahil yung 2 na namatay naman, napansin ko, mga bulag. Yung nila, yung mata nila hindi, kahit ano pong ganyan ko, di po nabubuksan, bulag. So lakas po siyang kumain. Ang problema paggabi, hindi na po siya nakakasunod sa nanay niya para dumidi. So siyempre parang nangihina. Kahapon pagtingin ko, akala ko tulog kasi kumain pa lang mo yun ng umaga. Pagkahapon nakala ko tulog, patay na po. 2, so 2 na lang. Sana mabuhay na po to, lalaki at saka babae. Plano pa naman ni Jing na kunin. Ito, 2 na lang. Mga cute. Natutulog. Huwag natin istorbohin. Napayos na po ni Papa Bits doon sa kwarto ni Jing sa taas. Kasi babalik na daw siya doon mahiga. Kasi yung foam doon, ginawa ko munang upuan kasi sofa bed naman po yun. Tapos sabi ko sa kanya, anong gusto mo? Sa foam ka humiga or sa sa folding bed? Para po iakyat ko naman yung folding bed doon sa taas. Sabi naman niya sa daw sa foam. Ewan ko sa kanya. Sabi ko, kung mag folding bed ka lang muna kasi mainit sa likod yung foam. Pag-iisipan pa daw niya. So ayun, nagpamandarin kasi magwa-wiring po siya. Naman, niisip ko ngayon kung ako yung maglalaba or magpapa-laundry tayo. Kasi parang okay naman po yung magpa-laundry dahil isang salang 210 yung binayaran ko. So yan, hindi ko pa nga yung pinalundry ko, hindi ko pa na damit lang naman namin yan sa akin,
kay Ronald at saka si Papa Bits. Kung pipiliin ko na naman yung ano lang, yung mabibigat, binigyan naman tayo ni Ronald kahapon. Kasi may dala po siyang mga labahan. Sabi ko sa kanya, hoy, hindi na po ako naglalaba. Napapagod na ako, nagpa-laundry po ako. Sabi niya, oo, pa-laundry ka. binigyan po ako niya ng 500. Kay Ronald, hindi rin po kami naghihingi sa kanya na may trabaho po siya. Hindi po din po ako pala hingi. Kusa siya yung nagbibigay sa akin. Yung Papa Bits niya, yung mahilig. Sabihin, Nald, may parcel po ako ngayon. Ikaw lang muna magbayad. Dahil, alam ko naman po si Ronald, nagpupursigi po siya. Dahil may estudyante po siya, si Duday. Masaya na po ako niya na may trabaho. Dahil din, namumroblema po yan pag tumatawag si Duday. Pa! Wala na akong baon. Magutom. Sabihin ni Duday. Sabihin ni Ronald. Maya anak, maghahanap pa tayo ng pera para makapagpadala. Tapos, nung time na nandun po kami sa hospital, Papa Bits, 2 araw po siya, hindi pumasok di syempre walang sahod. Kasi sabi niya sa Lunes, jujuti daw siya. Walang maghatid kung ano po yung kakailanganin ko. Nisip-isip ko naman. Kasi, kailan sabi ko, Lunes yun. Di pagka Martes, yun, mayroon po akong aasikasuhin para sa POS. Walang magbabantay kay Papa Bits na. Sa Lunes naman, si ano po yung sa Lunes na araw na yun, Sabado kasi napasok si Papa Bits, di dumaan yung Linggo, tapos umuwi si Jing ng gabi, Linggo ng gabi, galing ng Cebu City, galing sa seminar, diretso po sa hospital. Sabi ni Jing, hindi muna siya papasok sa Lunes. Sabi ko sige. Tapos sabi niya, sige, para ka daw kuno makauwi muna, makapag-relax. Sumuwi ako ng Lunes, dito na sa bahay, si Jing nagbantay ni Papa Bits. So, hindi naman po purpose natin na pag-uwi dito mag-relax ng laba ko. So, si Ronald is nandito. Sabi niya, jujuti na ako kuno bukas sa Martes. Sabi ko, wag muna. Kasi ang akala ko naman na si Jing, papasok naman sa Martes. Papasok na, hindi pala. Pero nandito siya sa bahay, dito po niya ginawa yung yung lessons para sa mga estudyante niya. Pagka kinabukasan. Sabi ko nga, wag mo na kasi walang magbabantay sa papa mo dahil pag-aasikaso po ako. Mayroon po akong aasikasuhin. So sa Martes na yun, dalawa silang si Jing pa rin yung naging bantay kasi kinakailangan ko din ng driver. So si Ronald po, kami po yung naglakad ng mga papilis na kakailanganin sa POS. So yun. Tapos nisip ko nandun ako sa hospital. Tapos pagdating namin, pagkatapos ko makomply yung mga papel para sa POS, umuwi na si Jing. Diretso na po siya ng Compostela. So kami na lang po ni Ronald yung na iwan sa hospital. Nisip-isip ko, sabi ko, duty ka bukas, Merkulis na. Sabi niya, oo, kasi kinakailangan niyang magtrabaho dahil si Duday may lagnat. Ko sige, ako na lang po dito. Na hindi naman pa ako sa kanila nagpa-sakripisyo, magpahatid ng pagkain. Tinitis ko na lang po yun. Kasi meron naman po nabibili doon sa labas. Tapos yung rasyon ni Papa Bits, hindi naman po niya nauubos. So bali yung rasyon ni Papa Bits, yun na rin din po yung kinakain ko. Tapos parang hindi naman magutom doon sa hospital. Marami kang natitingnan na mga pagkain na para sa tingin mo lang is busog ka na. Tapos sabi ko, magpapatid ako ng pagkain, sinong magluluto dito sa bahay? Si Christian.
Agoy, ginoo ko. So yun, sabi ko, wag na lang po kayong mamroblema sa pagkain ko dito dahil nakakakain naman po ako. May lugaw, palaging lugaw, tag 20. So yun, nagiging silbi kong ano, pagkain sa umaga, lugaw, tapos sa hapon lugaw, yung arroz kaldo, minsan naman champurado. Tag 20 po yung baso, yung ganito, yung tag 20. Parang nabubusog na po ako doon. Tapos minsan yung kay Papa Bits rasyon, hindi po niya inuubos. Minsan gulay lang. Tapos nagaano naman po siya, naggagatas. So ako na lang po yung kumakain. So hindi pa ako nagpasakripisyo na nandoon po ako o nandoon pa si Papa Bits sa hospital. Sabi ko, wag kayong mamroblema. Sabi ko kay Ronald, sige, duty ka na lang. Dahil kinakailangan mo rin ng pera. So ayun, nakagpadala po siya nung linggo yata. Bali po siya sa amo niya. Bumali kasi yun, papadala kay Duday dahil may lagnat. Sabi ko, ako na lang po yung magbabantay kay papa nyo. Hindi naman ito na babantayan na huhulog, ganito. Pero mamumroblema ka rin kung meron bang bibilhin sa labas, sabihin natin may resita, tapos wala doon sa isang pharmacy, magkahanap ka pa. So naglalakad lang, mainit, alanganin naman sumakay ka kasi parang kaya naman lakarin, sayang lang yung pasahe, masisib pa, maglalakad na lang, nakakaano pa sa nakakadagdag pa sa bilihin ng gamot. So ayun, na-practice din po ako noon sa time na nandun si Papa Bit sa hospital. Lakad ng lakad. Siguro nung umuwi na po kami dito, yun, parang natambay tayo ng isang araw na nakit yung katawan ko. Kasi gusto ng katawan ko yung palagi lang po ako busy. Pag tumitigil tayo, ayan, nanakit yung balakang natin, kung walang ginagawa. Ano kaya yun? Sabi pa nga ni komedyan, parang si Mama Dax, parang nangihina pag walang ginagawa. Totoo po yan, nangihina yung katawan ko pag walang ginagawa. Maraming sakit na dumadating. Gusto ko lang yung palagi po nagkikilos. Tapos yung problema ko ngayon, yung harapan namin dahil mataas na po yung damo. Yan pa. Hindi ko naman po nakikita yung dito sa una, naglinis. Hindi ko naman po nakikita kasi magpapalinis na lang po ako dyan sa harapan. Tapos, nung bata-bata pa si Clifford at saka si Kendrick, anak ni Madam, uutusan ko po yun sila dito. Linis harapan. Pinapagbunot ng damo. Ngayon pero binibigyan ko sila. Hindi libre. Pero ngayon nahihiya na po ako kasi mga malaki na binata na pa. Binata na po si Kendrick. Halos sing tangkad ni Sansan. Tapos si Clifford may asawa naman pero hindi po parati. Nahihiya na po akong mag-utos. Aanuhan na lang natin yan, didiskartehan kung paano. May baka naman dito, pwede na naman natin yun ipakain yung damo, matrim, may baka. Sasabihin ko na lang po yung yung may-ari ng baka nga, ilapit-lapit dito para makain yung mga damo, matriman. Yun na lang kaya. Yan, yung Papa Bits natin, dumating na po siya galing Mandarin. Lag lang ta. Laglag daw pag may time. Nagbili ng nakasakay po siya sa kumpare niya. Yan po yung binili niya doon. Sinasaksak lang. Kasi magwa-wiring po siya doon.
Pinagpawisan ka daw. Mm. Tapos, nag-ano na po tayo ng labahan natin. Nagkulik na po sa mga kwarto-kwarto. So, parang kiri lang natin labhan. Magmamano-mano po tayo. Dahil, yan mga uniform. Mga uniform po ng mga bata dahil Martes ngayon, wash day. Magbababad muna ako. Maano pa naman po yung oras. Na habang si Papa Bits is akyat sa taas, magwa-wiring po siya. Yan. Tingnan nyo yung uniform ni Sia. Nakaupo siguro ito ng bubble gum. So mahirapan tayong magtanggal nito dahil wala po kami ditong gas. Petrolyo. Walang petrolyo. Iiba lang muna yung mga decolor. Unahin po natin yung mga uniform. Yan, mga uniform. Uniform ni Sansan, ni Chrislyn. Yan. Ibababad muna natin ito. Meron tayong naku, ano to? ID? Sa bulsa ni Sansan. Meron tayong nakuhang coins. ID nga. Yan, yung ID niya guys. Tingnan nyo. Bata pa dito si Sansan. Pero may bago siyang ID ngayon. Yung luma niya ito. Binigay na yata kasi nung magbakasyonis, kinuha sa kanila yung ID nila. First year pa yata to siya. First year yan. Bata pa si Sansan. First year. Kasi hanggang ay hindi yung expiration kay 2028. Baka binigyan na po siya ng bago. Kasi tingnan nyo naman yung ID niya. Tatabi lang natin to. Pati yung coins niya. Tayo naman po yung nagbibigay ng baon. Ang gawin natin is magbabad muna. Magbabad muna tayo ng mga uniform. Dalawa na kasi yung uniform niya dito. Kay Sansan. Nakapagbabad na po tayo. So, maghuhugas muna ako. At aayusin yung mga hinugasan kagabi. Dahil meron na naman po tayo panibagong hugasan. Hindi lang muna ako magmamap ng sahig dahil nagmap pa lang naman po ako kahapon. Medyo malinis pa po siya. Kung makalugar po mamaya, pwede mamaya na lang. Nakabalik ka kagad si Papa Bits.
Nagpamandawin po siya. Mangulikta muna tayo ng mga labahin. Mangulikta. Pero yung may Chrislyn, nandun pa sa basket. Hindi po lahat yan. Magpapalundry yan si Christian. Kinuha ko lang yung mga uniform. Kasi yun po yung importante na malabhan. Dahil bukas, mag-uniform naman sila. Kasi kailangan labhan ngayon. Tsaka titimpla muna tayo ng ng dishwashing. Lagyan muna natin yung buti. Baka naman po ito ni Chrislyn. Yan. Ganito. So, ayan, may magagamit na. Baka naman magulat tayo na kunti na lang na iniisip natin na paano ginamit, na ganyan na lang po yung natira. Oh my gosh, yung pupo ko na na ako nito, na confirm na wala na siguro yata ko dito. Asan na ba? Wala na ako siguro dito sa panel. Hinulog na ako, hinulog. Sabi ko na nga ba nahulog na po ako sa wala na ako dito. Alam po yan nagpapanel pag wala ka dyan, dahil minsan nag-open mic, tinatawag yung pangalan mo, hindi ka makasagot, sinasabing nagtatambay lang. Hindi ka po parang nagtatambay ka lang. Wala kang ginagawa. So ayun, hinuhulog ka nila. Hindi pa ako nakapag-tasking. Yan. Nagro-routine pa ako ng bahay. Yung pupo ko is naka-open. Dagdag income po din yan. Dagdag income din. Pinagtsatsagaan na makapira. Yan, nakikita po yung natin dito. Mga bitay-bitay. Parang Christmas tree. Kakalat po yung ko dito. Kasi pumapasok si Sansan, nagpapabango. Ayan, papabango po siya. Naglo-lotion. Gusto nila yung gamit ko. Gusto nilang gamitin. Tapos ayan din naman po yung panghaplas ko. Nagpaplas pa ako kagabi kay Chrislyn. Kunti na lang. Pero bumili naman si Papa Bits kahapon ng malaki. Hihingi na lang po tayo. At natapos na din po tayong maglaba, guys. Ayan, alas 12 na po yung oras. Katatapos lang natin. Tapos si Papa Bits bumaba na po siya dahil naiinitan na po siya doon sa taas. Medyo marami din po yung nalaban natin, guys. Nandoon po rin yung hinangir natin. Ilinagay ko po doon dahil sobrang init po. Yan.
Doon po. Tas dito sa harap. Libre na tayo sa palondre. At manananghalian na po tayo, guys. Miss, hindi ko pa naman kinain yung omelet. So, ganun din po yung ulam ni Papa Bits. May prito pa man kami kagabi na bangus. So, siya na lang po yung mag-uulam. Ayan. Nagkalamgam, guys, kasi dinikit ni Christian po yung misa dito sa freezer na hindi umaandar. Maglalaga muna ako ng itlog at saka okra. Akala ko alas 12, ano pa lang? Alas 12:05 ba yung binanggit ko? Alas 12:45 na pala. Malapit na palang mag-alauna. Yan. Okra. Naglalaga muna tayo. Tapos, unahin ko muna yung 2 itlog. Tapos, pag malapit na po maluto yung itlog, ipapalit natin yung okra. Mag-aalauna na pala. Ay, naku. Ang dali ng oras. Kumukulo na po yung pinaglagaan natin ng itlog. So, bali, lulunod natin yung okra. Tapos, titingnan-tingnan lang po natin na maluto yung okra. Dahil hindi naman po ito matagal maglaga ng okra. So, mauna pa rin yung okra maluto kaysa sa itlog. Linagang itlog, linagang okra, yung ulam ni Papa Bits. Ako na lang po yung kakain ng scramble egg. Tapos yung kalahating prito ng bangos. Kalahati. At saka meron pa dito. Yan. Oh, makakaano pa. Ito yung ulam natin. Kay Papa Bits nilagang itlog. Dahil tapos naman po siya nitong scramble egg kaninang umaga. So, tayo ang kakain kasi hindi pa tayo kumain ng kanin. Kape pa lang tayo at saka biskwit kanina. Nakala ko ano pa lang, yung oras. Malapit na palang mag-alauna, guys. Oh my gosh. Pero natapos din ako maglaba. Tingnan natin kung ano po yung ginawa ni Papa Bits. Habang nandun siya sa taas. May ginagawa tapos nagpapasounds kasi mas beat po niya yung may ginagawa yung nagsasounds. Yung may sounds po siya. Tapos bumaba dahil mainit na daw. Umaapaw yung tubig, umaapaw. Sabi ko na nga ba sa inyo, mauuna pa yung okra maluto kaysa sa itlog. Pero yung itlog malapit na po yan maluto. Yung, okay naman po yung itlog na hindi masyadong luto. Medyo malasado pa. So, i-off natin yung kalan. Joran. Dinamayan ko na lang kasi mag-uulam din po ako. Anuhin na natin yung itlog. Tapos, palamigin mo muna natin. Bibigay ko muna ito kay Papa Bits.
Sayang wala kaming sili. Sarap po yung sausawan na tuyo na may sili. Wala po ako. Kalimutan ko kahapon na kumulot doon sa ano, sa palengke. Oh my gosh. Oh my gosh, nadadala pa yung ano. Init naman, init, mainit. Yan ang papabits natin. Inanuhan talaga. Nakahanda na po yung pagkain ni Papa Bits. Ayan. Hindi po yan marami guys ha. Hindi po yan marami. At syempre, sasabayan na naman natin si Papa Bits. Mananghalian. Ito po yung sa akin. Kain muna kami. Dahil ako'y gutom na. Nakaramdam na po ng gutom. Mas masarap yung tanghalian natin pag may harang. Wala kasing harang. Gusto mo bangus? Ayaw. Di sa akin. Sarap isaw-saw yung okra. Sa tuyo na may kalamansi. Sarap guys. Busog-lusog si Papa Bits guys. Ubos po niya yung okra, itlog, kanin. Wala na. Pwede nang iwanan guys. Pwede na akong magbiyahe patakluban. Tsaka magdi-dessert tayo ng mangga. Pwede ito ni. Apa di bata ni? Kuan ni Idmar. Nira sama nira kuan. Idna. Nakadaman ang Baka. Baka upod si Susia. Baka kasama si Susia. Nana ka ng kuan. May di? May di. Ako susiya ba di? Tapos na kaming kumain ni Pabits. Kaya tayo sa taas, nakapaghugas na po ako. Tingnan po natin kung ano po yung ginawa ni Papa Bits. Ay, ito pala. Natutumba po yung mga halaman ko dito sa altar dahil mahangin. Ay, ayan pala. Nilagyan po ni Papa Bits ng ilaw. Yan po sa ilalim. Yan, kikita nyo ba? Yan. Ayan po. Ito. May lights na po siya. May light. Ito pala. Yan, inano po niya. Tapos isasaksak lang. Magano lang po ng extension. Meron naman pong extension wire dito. Ayay. Wala nang laman yung tubig dito sa taas. Tapos nakasaksak pa yung ano. Dispenser. Tapos pinapaayos na po niya dito. Dahil babalik na po siyang matulog. May ginawa din po siyang ano. Ayan. Pinapaakyat niya sa akin dito. Pinapatali lang muna. May ladder naman. Para lagyan po ng bombilya. Nakalimutan daw niyang bumili ng ano, bombilya. Para doon. So sabi niya, pagmotor siya kay Sansan mamaya. Pagdating, babalik sila sa Mandarin. Yan. Mahangin na dito guys. Mahangin na po dito. Lagay muna natin. Tapos na po siyang nagpa-sounds. Palisan
natin muna dahil hindi pa ako nakapagwalis dito sa taas. Kagabi nag-brown out. Ang tagal ng brown out. Iwan ko na lang. Pagpapahapon na, hindi na mainit dito. Hindi na mainit. Pero sa panahon ngayon, mahangin naman. Kasi may mga bagyo-bagyo pala guys. Hindi ko na mamalayan po yung mga bagyo. Dahil pambira lang po ako makapagbukas ng ng Facebook. Dahil yun nga yung inaano ko yung mag-vlog. Kasi bali po ito yung pinakahanap buhay ko guys habang nandito po ako sa bahay. Mga routine, halo-halo pong content, yung magawa lang, ganon. At nailipat na rin natin guys yung higaan ni Papa Bits, yung folding bed. So, sa folding bed pa rin po siya hihiga dahil para po hindi siya mahirapan mahirapan pong bumangon. So, yung sofa bed is ginawa ko muna ang upuan. Tiniklop ko muna. So, ayan, sakripisyuhan na iakyat yung folding bed. Masakit dito sa gilid kasi inaano ko. Parang iniipit sa may kilikili. Muntik pa tayong mahulog sa hagdanan. At saka yan, pinagpawisan po tayo. Napupunta na po sa mata ko yung pawis. Manghang. At pag umahangin, mapresko naman po dito. So, naiakyat na rin po natin. Tapos mamaya, inuutosan pa po niya akong muna yung ilaw dito. Ilagay. So, inuna ko lang muna yung yung higaan niya na maiakyat. Tsaka magpahangin muna tayo dito guys. Upo muna tayo. Ay, tayo po ng hangin. Nagpapawisan na po tayo. Ganda po yung ayos ng namin dito. Pag wala pa yung mga bata, maayos. Pero pagdating, agoy! Yan. Ito na sopa kanina nandoon. Sabi ko kay Papa Bits, ba't napunta ito na sopa? Doon. Sabi niya, iwan ko sa mga apo mo. So, binalik ko na naman dito. Yan po. Tatao na naman po siya dito. Tapos yung mga gamit-gamit na maliliit, ilinagay ko doon sa gilid. So, ito naman, kasi yung pinakailaw dito, hindi naman po magagamit kasi maglalagay po siya ng ilaw nga dito ng bumbilya. Tapos yung switch lang daw ko yung maabot niya dito. Pero hindi po yan. Parang nakabitin lang. Basta iwan ko kay Papa Bits, nag-imbento po siya. Nandito na po, nakaano na po yan. Nakahanda na po. Ito po, in-order ko po ito na extension wire sa online. Tapos, yan, yung anuhan ng katol, nandyan sa silong. Yan, in-order ko po rin yan para sa katol. Para hindi magkakalat yung abo. Kay ganda. Pag ako lang nandito, ganda ng ayos. Pagdating ng 2 kiddos, lalong-lalo na si Sia, ay, wow, ganda po ng view dito. Yung nakikita nyo dyan, tindahan po yan. Yan. Minsan nagsushortcut si Crislin dyan, doon po. Kasi sila Chandria, may shortcutan po sila dyan. Pupunta doon. Kasi kung dito ka sa kalsada, iikot ka pa doon.
habang makaabot ka sa tindahan na yan. Mahangin. Kaya ganda po pagmasdan ng paligid. Lalong-lalo na dito sa harap. Yan. Kay ganda po. Bukid. Kay gandang tingnan. Pero kung maulan, ay. Tapos yung ipinalit pala dyan na tanim na mais nung una is okra. Medyo nakikita na po. So, baba muna tayo para uminom ng tubig. Palaging mauhaw kasi mainit. Basta okay na po doong higaan ni Papa Bits. Nasiayos ko na. Samantala yung Papa Bits natin is andyan. Wow! Yung mayor namin. 2:00 yung oras. Pahinga muna tayo guys. Sakit. Pahinga muna ako. Mamaya naman, mamaya. Paghapon. Umpisa na naman tayo para sa paniyapon natin. Mag-iisip na naman kung ano po yung uulamin. Inuutusan na naman tayo ni Papa Bits. Aray. Kanina folding bed. Ngayon ladder. Medyo magaan-gaan yung ladder kasi aluminum. Aray, pero masakit saan? Aray. Masakit sa shoulder. Sa balikat. Oh my God. Tatawa na. Ray, masakit. Tika, aray. Natawanan lang ako. Parang ano po ako ni Papa Bits. Parang ginagawa pa ko ni Papa Bits na ayan, natutumba pa siya. Ay, naaka. Ano? Ikaw ang aakyat? Ha? Kaya mo yan? Sige. Sige, sa hawakan ko. Sige, ayan, nagpapasikat si Papa Bits. Pagdating sa dulo, yan. Tapakan lang natin dito sa baba. Sige. Yan. Isa pa. Isa pang akyat. Isa pang akyat kasi. Hindi umaabot. Maraming mga extension. Ayan. Mga extension. Ginawan din ni Papa Bits ng saksakan dito. Extension para ilaw dito sa kwarto nila Christian. Ayan, bumalik uli siya doon sa Mandarin para bumili ng bumbilya. So, ayan. Nagsama sila ni Christian. Tapos, ayan na po. Kasi madilim dito.
I-try. Wow! Kaliwanag. Maliwanag na po yung kwarto. Temporary na ilaw. Para diri dumikitit ko an. Ang taas na ulbot. Berge, untat ko. May ilaw na po. Bumbilya. Yan po yung pinagkaabalahan ni Papa Bits. Ha? Yan po yung pinagkaabalahan niya ngayong araw. Yung gumawa po ng solusyon na magkailaw po yung mga kwarto. Para hindi na po pamahayan ng ng mga maligno. Char. Kasi madilim. Ayan, may bumbilya na rin. Tapos yung patayan, yung ni Papa Bits dito sa extension. Power off. On off. Jaran. Ayan, may ilaw na po. Yan yung Papa Bits nyo. So, yung hagdanan, dito lang ilagay. Ito lang muna. Pasado alas 4 na po ng hapon. Ngayon naman is mag-aano tayo ng mga hinangir natin. Mangunguha. Pero mamaya na kasi parang maano pa yung init ng araw. Tingnan nyo naman. Mainit pa. Pero dito lang banda. Sa harapan namin wala na. At nag-run out na naman guys. Katapos lang po natin manguha ng mga hinangir. Hinangir ko lang muna. Hindi ko tinanggal sa hangiran. Kasi bukas pa yung schedule natin na mangtupi. Napukusan natin dito sa taas. Nalinisan po. Tapos ayan po yung mga upuan. Inilihera po ni Sia. So bumalik tayo dito sa taas dahil nag-burn out. Dito tayo magpapanin. So ayan guys. Pang part 2 po ko na video. Sa video na sa araw na to. Marami po tayong mga ganap na nagawa. So, ayan. Thank you for watching po sa inyong lahat. Bye-bye muna. At God bless us all. Hinihingal po ako guys. Maraming utos ni Papa Bits sa atin ngayong araw. Buti na lang dumating na si Christian dahil alas 4 na mag-alas 5. Pag alas 4 last sundo niya kay Chrislyn at hindi na po siya bumabalik sa trabaho. At si Sansan nandito naman. Hindi nag-chat na magpapakuha, siguro alam niya na wala, akala niya wala pa dito si Christian. So yan, bye bye mo na guys.